Ruth, Kabanata 3. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, "Anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz? Mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapagiik siya ng sebada mamayang gabi. Kaya maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa giikan. Ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin." Sumagot si Ruth, "Gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi." Nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya'y nahiga siya at natulog sa tabi ng bunton ng sibada. Marahang lumapit si Ruth, iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Nang maghahating gabi, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. "Sino ka?" tanong niya. "Si Ruth po ang inyong lingkod," sagot ng babae. "Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan." Sumagot naman si Boaz, "Pagpalain ka ni Yahweh. Higit na kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito, kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang iyong loob. Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo. Ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa akin. Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko kay Yahweh, ang buhay na Diyos. Nagagampanan ko ang tungkuling ito. Matulog ka na muna ngayon." Kaya't natulog si Ruth sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Ngunit bumangon siya bago sumikat ang araw, sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa giikan. Nang paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, "Iladlad mo ang iyong balabal." At ito'y nilagyan ni Boaz ng mahigit na kalahating kabang sibada. Ipinasan niya ito kay Ruth at tuluyan na itong umuwi. Nang makita siya ng kanyang biyanan, ay tinanong siya nito, "Kumusta ang lakad mo, anak?" At sinabi ni Ruth ang buong pangyayari. Binigyan pa niya ako ng sibada, sapagkat hindi raw po ako dapat umuwing walang dala. Dugtong pa niya. Sinabi ni Naomi, "Maghintay ka, anak, hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito." Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya naaayos ang lahat.